Bago sa saksi, natukoy na ng Quezon City Police ang driver at ang sasakyang ginamit umano sa pagbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda. Sinabi raw ng driver sa pulisya na kasama ang kanyang sasakyan sa mga nirentahan umano para sa delivery ng mga kabaong. Binayaran umano ng tig 8,000 piso ang mga driver at tig 1,000 piso naman daw ang bayad sa mga tumulong na ihatid ang mga kabaong. Saksi, si Ian Crew. Sa katahimikan ng madaling araw kanina, pumarada sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang isang van na nakatakipang plaka. May mga nakamask na magkakasunod na bumaba, kabilang ang ilang lalaking may kargang puting kabaong. Iniwan nila yan sa mismong rotonda bago bumalik ng sasakyan ng iba. Ang babaeng naunang bumaba, kaswal namang naglakad palayo. Malaburol ang kanilang iniwan na may mensaheng Chinese Communist Party, greedy at salot. Kapag may malaking issue sa bansa, laging may kilos protesta dito sa Welcome Rotonda sa pagitan ng Quezon City at Maynila. Karaniwan o ordinaryong tanawin na rin ang mga nagbababa ng gamit dito na karaniwang ginagamit sa mga protesta. First time nangyari daw, nakamas sila. Kaya alam mo naman, pag may mga ganun, minsan iniisip na magrarally lang dyan, maglalagay lang ng props. Sabi ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na imbitahan na nila ang may-ari ng van na sinakyan ang nagbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda. Pagkahalos isang oras lang, may nag-iwan din ng kabaong sa Boy Scout Circle Rotonda sa South Triangle, Quezon City. Itinuturing ngayong person of interest ng QCPD ang babae, pero sabi ng babae, props lang daw nila ito. Sa props po sa amin sa, ano po yan, saan po namin community, Community ano po? Chinese community. Bukod sa mensaheng pareho sa nasa kabaong sa Welcome, may litrato rin sa kabaong. Kinuha na ito ng Quezon City Police District. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May nag-abandon na rin ng kabaong sa bangketa sa Rizal Avenue Extension sa Caloocan na hindi na nilapitan nang nakakuha ng video. It might be a threat. I will contact with the policeman. Gayun din sa Santa Cruz, Manila. At sa Hilpuyat Avenue sa Makati, malapit sa Chinese Embassy. Nang suriin ng Makati Police Bomb Squad ang huli, tumambad ang mga papel na pareho rin ng mensahe at mga litratong kamuka ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. So anong gagawin po ninyong coordination sa kanila? May magdadagdag ba ng police dito sa area o ano ang plano? So as of na, wala muna kami masasabi niya kasi makipag-coordinate pa kami. Walang laman yung kabaong. Maliban lang dun sa may laman na parang tarpaulin. Standard operating procedure tayo. Naproseso na ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng pulisya lahat ng mga kabaong na inabandona sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Iniutos na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang malalimang investigasyon sa mga ito. Kung magbabase po tayo dun sa mga ikinalat nila, parang iisang grupo nga po yung pinanggalingan. Pero sa ngayon po hindi pa po final. Ongoing po yung ginagawang backtracking and forward tracking po ng ating mga CCTV footages. Pwede po silang kasuhan ng malicious mischief. Pwede din po yung ating alarms and scandal. Git ng Department of Foreign Affairs, hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa kahit sino, kabilang ang mga dayuhan o kanilang opisyal. Dagdag nito, hindi kasama sa kalayaang magpahayag ang mga banta ng karahasan o anumang gawaing maglalagay sa panganib at seguridad ng iba. Hindi po kayo pinitigilan sa inyong freedom of expression, pero ang mga ganitong gawain ay hindi nakakatulong sa ating bansa. Kinondina ng Chinese Embassy ang mga kabaong na ikinalat sa Metro Manila na ang ilan ay may mga litrato ng Chinese officials o mensahe kontra China. Tinawag ito ng embahada na lantarang pag-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan-an nila ang hakbang. Dagdag nito, ipinakikita ng insidente na may mga taong gustong maggasik ng galit at mag-udyok ng hidwaan sa pagitan ng mga Tsino at mga Pilipino. Pero iginiit nilang hindi ito magtatagumpay.
Nanawagan sila sa Pilipinas na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod nito. Nauna nang tiniyak ng pulisya na iniimbestigahan na yan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.